Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 23, 2025 at Thursday po. So anong nangyari sa stocks natin? Medyo may pinapakita maganda si Philippine Stock Exchange natin. Nakita natin. Medyo nag-green yung index natin. May boost pa nga to nung di ba? May konting boost ng closing or pinitik ng closing to yung market natin. Medyo pinitik yata siya. So nag-close tayo is 0.48%. Sino kaya sa mga big caps yung gumalaw. Kasi si GGS natin, grabe, teardrop yung galawan niya. So, meron pa rin net foreign sale pa rin eh. 163.58 million. So, baka bukas, Friday, makita natin na medyo gumanda yung galaw ni Philippine Stock Exchange natin. Kasi gumalaw na siya eh. Umakyat siya ng konti. Nag-close siya ng 6,378.86 naman. Okay, hopefully good news yan. Pero dito sa individual stocks natin, puro bagsakan yung ba't bagsakan yung mga nandito sa trending stocks natin. Okay, so tingnan natin ano nangyari. Wala namang masyadong negative news sa US market kagabi. Actually, malakas nga eh. Malakas pala yung closing ng US market berte. Pero yung futures niya ngayon baka profit taking na sila. Kasi ilang araw na rin na umakyat yung kanilang indices. Okay, so nauna sa listahan ko. Naku, pangit na naman ng mga review natin. Si SCP natin, nag-breakdown ng malakas So, sino kaya nang-boss dito sa kanya? So, negative 9.45%. Naku, yung akala natin na flag formation. So, yun na pala yun. Sell on nyo si SCP natin. Ewan natin kung mabuhay siya ulit. Kasi hindi pa, meron ako isang nabasang article na dinidikit kay SCP. Yung NGCP pa rin, NGRCP, tama ba? So, parang si Bilyonaryo, sabi niya, tinanong yata itong si SCP kung meron ng ongoing na talks doon sa mga, syempre may hawak siyang shares kay NGCP natin. So, wala naman daw, sabi ni SCP. So, baka yun yung catalyst kaya nag-sell on news itong si SCP natin. Okay, so baka yun yun. Pero net foreign buy siya. Hopefully, lang to, sumalo lang. 3.35 million net foreign buy. Okay? So, GGS, pangalawa sa lista natin kasi umabot to ng halos 8% yata kanina, more than 7% kaninang umaga. So kung meron kang hawak, medyo malakas yung epekto nito sa portfolio. Nakabawi siya ng konti pero breakdown pa rin yung pinaka-price action niya. So negative 5.88%. Laking drop ni GGS natin tapos 67.43 million net foreign sale to, no? So, yung balita naman dito kay GGS po natin, natanggal daw siya doon sa global, hindi ko alam, MSCI yun, o FTSE, Global Index. So, pinalit si Globe, pero tinanggal si GGS natin. So, time mo yan, di ba? Yung big caps natin, tinanggal siya. So, yun yung naging catalyst. Nagbentahan kanina sa kanya. And then, si dito natin, mahina talaga. So, nag-drop ulit. Nagbabounce kahapon, di ba, sa MA 100 na review natin. Pero, hindi rin yata kaya. So, negative 1.6%. And meron siyang 710K net foreign buy. Okay, next, si Converge, pagod na. Negative 0.56%. Net foreign buy pa rin naman, 9.38 million. Tapos si BMC, ito, para sila ni SEC. Magaling galawan. So, nag-up siya ng 3.99%. Halos pabalik na rin siya. And meron siyang 5.83 million net foreign buy. Tapos si SPNEC natin, okay, nag-drop. So, nauntog na, negative 1.71%. Hopefully, retracement lang. So, meron siyang 978K net foreign sell. Okay? So, wala pa rin masyadong exciting sa mga alaga natin dito. Disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So, due diligence lang po ha. So, hindi pa natin makita yung life sign of life ni Philippine Stock Exchange natin. Okay? At then follow mo na lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga trending stocks review or kung sumo-join ka dito sa ating pinaka-trading community naman. Okay? So, double check mo na lang yan. And then, yung mga nakasubscribe, ayan o, dito yung mga kasama natin. So, join ka lang po. Tapos, yung mga gusto yung mga nakasubscribe pala, so check na lang po yung daily uploaded videos natin. Company reviews, wala pang bago dyan. Profit or loss sa market, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus PSE,
stock market studies naman natin. Okay? Kailan kaya tayo bibigyan ni Philippine Stock Exchange ulit? And then, follow mo pa ako dito sa ating Plummet Trader. Crypto to. Check mo na lang po yung mga play to earn games natin. Hindi ko na mabuhay ito. So, palitan na lang kaya natin to ng ano. Ito, yung parang crypto chupit natin dito para mabuhay ulit yung channel natin. Ayan, so wala na akong ma-review na mga bagong play to earn games. Pero, dapat maganda to kasi year of crypto ngayon itong 2025 kasi nga si Donald Trump malakas po sa kanya yung ating crypto. Yun yung mga palagi niyang promise last time. And then follow po ako dito sa ating Facebook account na Fluffy Trader. So check na po para updated sa mga posts natin. And then or dito sa Facebook page. Bodega Peak yung mga articles natin dito sa local market, US and crypto. So ano ba yung mga balita for today's trading natin? Maynila do magkakaroon siya ng IPO. Ayan. So punta muna tayo dito sa asan na yung summary ni wala ulit. Parang na-post ko na kanina, saglit. Balik lang ako dito. Buksan ulit natin na. Pasensya na, hindi ko nakita. Pero parang na-post ko na kanina eh. Meron na kasing summary si Philippine Stock Exchange natin. Ayan. Ayun, hindi ko pa pala siya na-repost. Balik tayo dito. Okay, and then pag-usapan natin yung, hindi siya nag-refresh, yung repost natin ngayon. Okay, tapos summary. Okay. So tignan natin yung pinaka-summary ng index. So finance pala yung nagdala at saka mining at saka holding firms. So laglag pa rin si property at saka si services sector natin. So pinakamalakas si finance pa rin, positive 1.4 1.14% net foreign sale. Tama ba to? Ang laki naman Philippine Stock Exchange natin. Tama ba? O mali to? 4 billion, no? Laki naman yan. 163 million lang si invest natin. Mamaya, silipin natin si invest parang mali yata yan. Traded volume siguro yan. So, ayan. So, ewan ko kung kay GGS galing yan, 4 billion na yan. Baka may mali siya, may typo error si si Philippine Stock Exchange natin. Okay, anyway. So, punta muna tayo sa mga summaries. Foreign funds bought, AUB, BDO, BPI, CBC, FPH, Manila Water, SEC, Keeper, Monde, Costco, DMC, Ali, APBI, REITs, Globe, Converge dito, at saka si Macro Asia natin. Foreign funds sold, ito yung mga binenta. Metrobank, UBP, Call, ASEN, AP, Meralco, Petron, Shell PH, SP, NEC, CNPF, DNL, EMI, AC, Aboites, AGI, PhilReits, FLI, DLL, TEL, ATI Cebu at saka si ICT naman. Meron naman summary yung kay BA Market Securities naman. Sige, bisitahin natin siya. Wala pang summary yung yung closing. Ayan. So ito yung mga gusto natin makita kasi nandito na yung pinaka-summary ng mga nangyari sa stocks natin. Okay. So tingnan natin ano bang good news sa mga big caps natin. Mas marami naman yung berde, no? Mas marami yung umakyat okay na stocks natin. Pero ang humila, baka ito matanggal si GGS at si Bloom no, sa blue chips natin. So negative 5.88%. So yun nga, yung pinaka-catalyst natin anyway, kasama naman sa trending stock si GGS is yung pagkakatanggal niya doon sa global index natin na yun. So Bloomberry minus 3%, CNPF minus 3%. So malakas yung drop. DMC, nag-bounce o breakout, 3.99%. URC, buti pa si URC, bumawi na. 3.8%, BDO 3.58%, Aboites 2.41%. So halos lahat naman pala gumalaw. Yung mga bumagsak, konti lang pero mas malaki yung mga drop ng mga blue chips natin. Okay? So yun na. Maynilad Water, Hazard Banks including Morgan Stanley, UBS for IPO in the Philippines that could raise over 500 million USD. Ewan ko lang kung may kinalaman din si DMC. Meron din siya, di ba? May shares siya dito kay Okay, Manila Water yun. Dito kay Maynilad natin. Okay. Security Bank, may Suki and Security Bank partner to address challenges faced by small retailers. ICT, Ecuador has boosted its banana export with the launch of first on-dock cold storage facility. Pero nag-drop si ICT natin. DMC said is on track to transition exploration to 3 active mines this year from a single mine for most of last year. Ayan, dadami pala yung mining operations niya. Tapos yung galaw natin kanina umaga, nadali tayo ni GGS. Yan yung mila sa index natin kasi nag-drop siya ng
more than 7% naman kanina. Bright Kindle disclosed that its subsidiary Bright Star Holdings has executed deed of exchange with the Strong Built Mining Development Corporation. Bright Kindle said is okay, hindi yun. Sibulan Master opens his first Luzon office in Makati. CLI earmarking 12 billion for the initial phase of 2 maiden projects. Ayan, so pupunta na sa Luzon si Sibulan Master natin. Artalan declares dividends, preferred shares. Meralco, Empower SMC supply deal, DMCI. BDO has partnered with Japan's Ashikaga Bank DMC. Ang target is, malapit na pala, 11.9. Tapos yung current price niya is, ewan ko, kung ito kahapon pa kasi nag-breakout na siya. So, halos nasa fair value na pala siya ng DMC. Share buyback. So, ano yung stocks yung mga binibili ng ating mga investors? Rather, yung ating mga companies. Robinson Land, Costco, at saka si Ali. Ayan, so puro share buyback si Ali natin. nasa black kasi yung stocks natin eh. Bright Kindle, okay na yan. SPNEC, okay, nag-drop. Continuous climb, lacking the previous days 5% gain. Balay, nag-pump ka. Hapon yan. Synergy Grid has no knowledge of MWF offer. Ayan, so yan na po. Sell on nyo si SCP natin. Baka nilalaro lang to. Babalik din siguro to pag Kasi meron na nga in talks na si di ba? NGRCP natin, NGCP, di ba? So most likely, di ba? Kailangan lang yung si Maharlika at saka si NGCP ma-close nila yung deal niya. Can we have 4 board seats at more than 20% of your company for chief? Ayan, so Maharlika Investment Fund. Okay, so US market, so malakas kagabi kung nanonood kayo ng US stocks, marami yung pumitik, lumipad. So Netflix, nagtataas to ng ewan ko sa pinasama kanto, pero hindi mo ako naka-Netflix, pero naka-Netflix tataasan daw yung bayarin niyo po. So 13%, ayan. Kaya siya pumitik. DMCI, okay na yan. S&P, so all-time high ulit, and verde ulit yung galawan. Pero parang ngayon, parang magpukulpak na yun dito sa global markets natin. Okay? So, patatas-tas ulit. Ayan po yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Ayan. So, yung cycle natin is once a month and every first day of the next month, of the month yung start natin. Okay? So, pakicheck na lang po. So, tingin tayo dito sa galaw ng market. Parang incline ako na sabihin na medyo bullish tayo ng konti. Although, 6,100, di ba yung sinasabi natin kapon? Sige, ilagay ko na lang. 6,100. May sign ng kasi, may life si RSI natin kahit papano, di ba? So, at saka siguro time naman na para mag-recover siya. Wala namang negative news dito eh. Ang inaantay lang kasi yung tariffs sa bandang China. So, parang gustong makiat kanina eh. Pero kung napansin nyo, nanonood kayo kanina, bago yung pre-close ng market, meron tayong around 60 million yata yun o mabot na rin yata 100 million na net foreign buy. So itong laglag na to 163 million, saan lang to? Yung binuhos bigla sa closing natin. Okay, so bukas natin makita pero nagpaparamdam, di ba? So 0.48%, 6,378.86 naman. Okay, so diretso lang tayo sa mga winners. Kasi nakita natin yung mga big caps. So, sino ba? Si Ani, nagka-volume. So, pinitik 6% si Ani, si PBC. Hindi natin kilala to. Meron siya 4.6%, si Prim, 4.5%. Nabubuhay na natin ibang stocks sa PX for mining, no? Nontog, 4.21%, pero makiat pa rin naman. DMC, ayun, breakout si DMC. BSC, 3.91. Ito CREC, lapit na to 3.75%. Saan tayo? Ayan, video. Nag-bounce, 3.58. Ionix, meron bong volume Baka gusto bubayin to 3.33%. XE, wala masyado. Aboites, 2.41. Macro Asia, okay, double bottom. 2.14%. Security Bank, double bottom din, 1.83. ASN, double bottom, 1.72.
Paparamdam na yata. Jollibee, gusto mo makiat, 1.47%. And the rest. Manila Water, pag nang-IPO ba yung si Maynilad, may epekto kaya? So, tignan mo, nagko-console lang yung galaw ni Manila Water. Pero, syempre, prone din yan sa breakout ng price natin. Okay, sino yung mga nalaglag? SCP, laki ng kandila. Negative 9.45%. Dami na naman inipit to. Si SCP natin, GGS, 5.8. Laki ng volume. Oh. Naglabasan na-shake out na siguro yung iba. FNI, minus 3.85%. So pa, CNPF, nangyari siya. Sideways lang. Negative 3.05. Bell, minus 2.94. Sino pa? Si MRC, minus 2%. Hirap talaga siya. MRC natin. Plus, yung alaga natin, nag-drop 2%. BLL, minus 1.95. ABS, minus 1.85. Kala ko, bibigwas na si Pero gising na si si ABS natin. Tingnan natin bukas ko. Gagalaw na po yan. Okay? So, yun lang yung ating mga balita dito sa market. Matamlay pa rin. Wala pa rin tayo makita masyadong malinaw na galawan sa PSE kasi andito pa rin naman sa baba. Bear market na ba to? Bear market na yata ito eh. Pag sinukat mo na may AG. Hindi pa. Kasi 20% yung definition ng na drop sa bear market. Okay. Kailang laglag. Ayan, so tingin tayo dito sa global market. So maganda nga po yung galawan nila kahapon sa malakas. Tapos dito sa futures, so parang correction naman kasi all-time high. S&P futures negative 0.2, Dow futures 0, and Nasdaq futures negative 0.49%. Okay, napindot ko. Babalik tayo saglit. Ayan, so pero all-time high nga yung galawan nila dito sa dito sa US market natin. Ayan, wala na yung silip natin. Nangyari. Ayan. Okay, so base dito, European markets, mix. Asian markets, mix. Marami, mas malaki yata yung mga umakyat, pero mix. Mix yung galaw natin. Okay, crypto, nako, nag-pullback. Ayan, 101K si crypto natin. Negative 3.72 3.22%. Oh, ito na yung mga magsumabol, di ba? Ethereum, kasi ilang araw na, pangalawang araw na drop, negative 3K. So 3% drop. XRP 3.08. Sino lang umakyat? Wala oh. Mapula lahat oh. Ayan, si Shiba na lang, minus 2.9 at saka si Dodge is minus 4.5. Okay, pullback muna. Profit taking muna. Pero bantayin natin tong crypto kasi si Donald Trump nga yung yung nakakatalis natin dyan. Okay, so balik tayo dito. Ayan. Meron pa hindi nakat kahapon sa video. Minsan uminto ako ng kasi napapagod yung lalamunan ko. Uminto ako sa pagsasalita kasi 20 minutes yung yung video natin. Minsan nakakalimutan ko yata i-cut yung mga pause ng video natin. Okay, so hopefully nakakat natin. Next, SCP. Okay, yung mga trending stocks na pag-usapan natin. Okay, so wala. Natakot dun sa sa balita na yung syempre very volatile to mga to, di ba? Pag pinasok mo, alam mo talaga na ganyang kalakas yung mga laglagan. Pero pag bumalik naman, malakas din siya. Ayan. So, nagkatakutan, tingin natin nagkatakutan na kanina, nag-break yung yung RSI natin. So, negative 9.45%, pero may sumalo na 3.35 million. Ayan. So, ongoing pa rin naman yung talks. Siyempre, hindi pa naman tapos. So, sasabihin ni NGCP, wala pa, di ba? O outright na hindi niya alam yung sinabi niya doon sa Kasi wala pa naman talagang disclosures pa, di ba, na nabasa tayo. So, anyway, tingnan natin. Ay, drawing ko na muna as ganyan. So, ako personally, kung tatanungin mo, parang malakas na shake out to. Kasi kung meron tayong balita, di ba? Ayan, wag yung interpreta sa recommendation na. So, wala naman akong hawak na, na SCP. Pag ganyan nahuhuli na tayo sa mga swing na ganyan, pinapanood ko na lang yung yung stocks natin. Kaya nga, madalas na makita natin ganyan na yung analogy, yung analysis ng mga natin, yung mga pinipitik. Siyempre, lagi mong isama yung risk kapag bumili ka na pwede siya mag-drop ng 10%. Kasi yung mga huling volatility niya, ganyan din, 20% pa nga yung mga previous na galawan niya. So, 10% talaga. Okay, so good luck na lang sa mga may hawak. Gusto ko rin panoorin kung ano mangyayari dito kay SCP natin, doon sa saga niya, istorya kay NGCP.
Next, GGS. So yun na po, yung catalyst natin. So natanggal daw sa ano, sa global index. So syempre yung mga fund managers must shake out na yan. Okay. So hopefully mangyari sa kanya parang nangyari last time kay AP, di ba? Nilaglag si AP kasi nga natanggal sa index. Tapos bigla naman binalik. So wala na ba? Subaru na ba itong si ano, GGS natin? Kasi 17 pesos na lang siya. Oh. And 132 na lang yung ano. Samantalang yung pinaka-peak natin sa kanya for the year 2024 is nasa 40. So less than 50% na yung drop ni ano ni GGS natin. Mahina no. Sobrang hina ano kaya? So ang pinakahuli lang naman na negative catalyst sa kanya ayan. No? So baka dito pa sa ano 17. Lagay ko na 17 yung suporta. Ang huling negative dito sa kanya, bukod sa mahina talaga yung earnings niya, makita mo dito, mahina siya, si URC mahina din. Yung petrochemical business niya, di ba, tinatry niyang ibenta kasi lugi nga daw siya doon. Kaya lang, sobrang lugi naman to. Hindi ko pa na-review kung ano yung ano pinaka fair value nitong si ano si GGS natin. Hopefully mabisita natin yung bakit ang lakas ng drop. Ano pa ba? Baka 20 pesos na lang yung ano yung fair value ni ano GGS natin. Okay? So negative 5%. Hindi naman ganun kalaki yung ano net foreign sale. Kaya lang siguro sagad na naubos yung ano yung mga foreigners. Okay? So downtrend yung RSI pati yung MACD formation. Next, dito. Ayan. Ang dami talaga may hawak kay dito, no? Ayan. So may nababasa akong article na pinopost nila na ano, parang profitability ni ano ni dito natin. Ayan. So marami siguro may hawak. So MA 100 pa rin naman. Okay. Sige. Lagyan natin support MA 100. So natutulog lang muna si dito pero nagko-correct na nga siya. Ayan. So may konting basag sa ano sa trend ng RSI and medyo bearish na rin pala yung ano itsura ng MACD formation natin. So negative 1.6, 710K net foreign buy-in. So sideways lang siya na dito. Okay na yan kaysa magay kay GGS natin. Next, Converge. Ayan. So ito pa naman yung ano, um, pride of the blue chips. Kasi ito lang yung ano malakas yung galawan. Ayan. So Dow G kapon, di ba sabi natin, expectation is correction. Nag-correct naman siya and then lumaban. Pero lumaban yung price action niya. So meron kasi siyang kapon may net foreign buy ulit to, di ba? So tingnan natin. Nagbabounce oh. Lumalaban siya oh. 9.38 million net foreign buy and negative 0.56. Sana ba yung ano? Ibabalik na natin yung resistance niya kasi lumalaban yung price action. So 19.6. So tingnan natin baka kino-correct niya lang yung ano pagka-overbought niya from the last few days. Picture-wise, buong picture is reversal or uptrend. Parang cup and handle yata to sa bigger picture. Oh. Ayan oh. So di ba? Meron siyang bottom and asan yung handle niya. Dito ba yung handle sa kabila? Ayan, bullish chart si ano. Si Saucer, di ba? Saucer, cup and saucer. Si ano, converge natin. Next, DMC. So may catalyst, maganda daw yung ano, dadamihan niya yung mining niya. So makikita ba natin ulit to na babalik dito sa bandang 12.39. Kasi si SEC natin, ba? So bumalik din naman siya dito sa bandang taas. So most likely kasi magkapatid tong dalawa na to eh. So tignan nyo na lang kung meron kayong hawak and congrats kasi nag-breakout siya sa matagal na consolidation area. So nag-up siya 3.99% and meron na rin siyang 5.83 million net foreign buy. And then lastly, si SPNEC natin, pullback daw muna. Masyado mabilis yung galaw niya. So, hindi ko pa rin tatanggalin dito sa ano, 1.2 unless may catalyst tayo dyan. So, ganyan pa rin naman yung trend natin sa kanya. Ascending. Triangle formation. Kinorek niya ulit yung pagka-overbought niya. So, dalawang beses siya nauntog dito sa ano, RSI natin. Tingnan natin bukas. Tingnan mali mo. Pag maganda yung market natin at nag-reverse na. So, susunod naman kasi yung mga gumagalaw na stocks. So, negative 1.71%, 978K net foreign sell. Okay? So, malungkot pa rin yung, ano, yung galaw ni PSE natin kasi walang foreigners. Pero may pinapakita ng konti yung support niya. Hopefully naman, hindi Bloody Friday yung, ano, yung galaw natin, di ba?
wala pang balita sa tariffs, baka yun yung inaantay ni PSE din natin. Okay? So yun lang muna yung ating review bago tayo close. Please don't forget to subscribe. So join ka lang sa group guys dito, yung mga kasama natin. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.